Magandang araw po muli. Welcome po sa Huntahan TV ng Bayan. Panoorin po natin itong ah, isa na namang expose ni Maharlika at ni Ka-Eric. Panoorin po natin. Miss Maharlika, with your indulgence, please, babasahin ni Ma'am Lorraine yung patotoo galing sa isang Investigation and Intelligence Service Officer ng PIDEA. Actually, nakuha na namin ang pangalan. Iwan ko kung ito din ang pangalan mo na nahahawakan, pero hindi ko muna natin babanggitin dito sa programang ito. But the letter, sa una naming pagtingin ni Ma'am Lorraine is authentic, and the letter reflects the sincerity of heart of this person na nag-imbestiga sa confidential informant involving that kind of target operations against kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kay Miss Maricel Soriano. Ayan po yung bahagi. Ayan po kay Ka-Eric. Nasa kanya yung pangalan ng PIDEA agent na nagsasabing totoo yung operasyon laban kay Miss Maricel Soriano at saka sa ating Pangulo. Hindi pa lang daw po nila kayang i-reveal sa ngayon. Ituloy po natin. Makalat na ito ngayon kung sino mga involved doon. Ma'am Lorraine, pwede nating basahin para makareact niyo. Maharlika at saka mga kababayan, we're binibeg your indulgence kasi kung bakit namin ito babasahin kasi napakaganda nung pagkakasuot, mahalaga itong malaman ninyo. Okay, so I'll cut through some parts. Anyway, the undersigned former investigation agent is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger, which this agency immediately debunks. Some of my former PIDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS to the RONCR and up to his termination in November 2013, he had no access to all case folders containing the classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service concerning the classified information relative to the documents that the political blogger is allegedly referring to against actress Maricel Soriano and politician Bongbong Marcos and others. It is common knowledge at the agency's compound that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012, and the IIS office in front of the IIS personnel who were present at that time, and the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, upon taking witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PIDEA Manual of Operations before the conduct of any anti-drug operations. Unfortunately, then Director General for Operations halted the supposed planned and anti-drug operation for unknown reasons. Following the guidelines on document security, all the acquired classical documents were securely placed in a folder with a blue cover sheet, confidential, containing pictures of some personalities while using suspected illegal drugs. Inside the suspected high-end condo unit and the sworn statements given by the CI, including the memo dated March 10, 2012, addressed to the IIS, IIS together with the pre-ops and authority to operate were securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously spread to unauthorized persons, the highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. So yan po mga kaibigan yung bahagi ng sulat ng PIDEA agent na nagsasabing totoo yung operasyon na hindi lang natuloy laban kay President BBM at saka kay Maricel Soriano. Kung atin pong matatandaan, noong unang naglabas si Miss Maharlika ng dokumento na nagsasabi na nasa listahan ng PIDEA si PBBM at may nangyaring dokumento na for operation sana pero napigil daw, agad po itong pinasinungalingan ng PIDEA at ang sinasabi ito ay produkto ng artificial intelligence at gawa-gawa lang.
Pero lumalabas na naman itong bagong issue, yung mismong ahente nila sa PIDEA ang sumulat na ayon kina Ka Eric at Maharlika kay Dr. Badoy ay naka-address pa raw sa Senate. Ano't ano man po yung laman kahinat na nito, ang lagi po nating sinasabi, isa lang naman ang solusyon. Walang pwedeng bumago sa paniniwala ng tao sa kredibilidad ni President Marcos. Siya lang po talaga ang pwedeng gumawa. At isa lang ang pinakamabisang paraan na pwede niyang gawin, ang sumailalim sa isang nakapublikong drug test. Kasi po, kahit anong gawing cover up o frame up o pagpapabango ng kahit na sino para sa kanya, kung siya mismo ay hindi kikilos, hindi na po mababago yung paniniwala ng tao. Lalo po at hindi naman natin sinasabing totoo, pero doon sa mga galaw minsan nakikita po na parang medyo may katotohanan. At ang masakit nito, parang baliwala lang sa kanya, hindi nila pinapansin ang kumikilos sa kanya, yung kanyang mga alalay. Tapos mababalitaan natin nasa abroad na naman siya. Parang hindi tumatalab sa kanyang ulo yung problema. Ang parang nagiging ang ginagawa niya, parang patay mali siya lang at bahala na kayo dyan, basta sabi nga niya, ako ang presidente. So medyo masakit ito dahil lumalabas na wala siyang pakialam sa kalagayan ng bansa. O kayo po mga kababayan, sa tingin po ba ninyo may maganda pa kayang mangyayari sa Pilipinas kung ganito yung presidente natin? Tapos meron siyang mga taong imbis na tulungan siya, hikayatin na ilagay ang lahat sa tama, parang kino-cover up pa at pinipilit itago. Panoodin po natin itong isa pang sinabi ni Miss Maharlika. Reason, Miss Maharlika, it appears na sunog dito ang PIDEA, hindi ikaw. Dinideny nila, pero there is an officer now na lumalantad at may sulat. Wala na ito. pong credibility si Lazo. Okay? At ang kanyang mga tao na kasabwat na dyan. Kahit ano pang mga pasinungaling na gagawin ni Moro Virgilio Lazo, kahit kailan, hindi po siya dapat pwedeng pagkatiwala. So, ayan po. Talagang medyo mabibigat itong mga paratang ni Miss Maharlika. Actually, parang hindi na paratang kasi may mga kasama ng dokumento. Ngayon may involved na mismong tao ng PIDEA. Pinapalabas talaga nilang kino-cover up yung ginagawa niyang expose. Itinatanggi po ng PIDEA at pinabubulaanan na si Marcos ay involved sa droga. So ano man po ang mangyari, isa lang po talaga ang solusyon. Sana yung PIDEA mismo hikayatin si PPBM na sumailalim sa isang nakapublikong drug test. Yan lang po talaga ang pwede niyang magawa at maipakita sa tao yung tamang ebidensya na wala siyang kinalaman sa droga. Kasi kung kwento lang ng kwento, malabo na pong maniwala yung mga tao. Hanggang dito na lamang po muna at magandang araw po muli. Paki-like and subscribe na lang po.